Namura po ng disoras si Mayor Baste Duterte, mga kababayan, si Speaker Martin Romualdez, at sinabihan pa niyang jutang ginemes ng baboy na yan. Na hindi lang daw tinatarget ang kanilang mga kaalyado, kundi pati na rin ang kanilang pamilya mismo. Kaya hamon ni Baste dito sa Kongreso, bakit hindi nyo rin imbestigahan ang Romualdez na yan? Dahil alam naman natin na mayroon pong ruling, mga kababayan, sa korte ng USA o sa Amerika. Court ruling na nagkukumpirma dito sa pakikialam di umano ni Speaker Martin Romualdez, mga kababayan, sa issue ng Okada. At dito po, mga kababayan, nabisto na tumanggap daw di umano ng suhol itong si Speaker Martin Romualdez, mga kababayan, na tinatawag nilang heavy luggage. Yung tawag nila, mga kababayan, na maletang puno ng cash bilang kapalit sa pag-influence daw ng Speaker of the House sa ruling ng Korte Suprema dito sa ating bansa. About po yan sa issue ng Okada, mga kababayan. At mayroon pong court ruling dyan sa Delaware, USA, tungkol sa suhulan na iyan. Yan ang gustong ipaimbestiga ni Baste Duterte dito sa ating mga congressman. Panoorin po natin, mga kababayan. Ang baboy. Jutang ginemes ng baboy na yan. Yan ang sabi ni Baste. Ang baboy. Pwede ba storyaan po na nila ng kaso ni Martin Romualdez diya sa Delaware? Sabi ni Baste, pwede bang itackle din nila yung kaso ni Martin Romualdez doon sa Delaware, USA, sa Amerika, mga kababayan? Court ruling? No, may court ruling sa Amerika. Pwede na nila storyaan po. Kasi bisag kadiyot lang diya sa Congress. Bakit agad? Bakit hindi nila yan pag-usapan? Dyan sa Kongreso, kahit kaunti lang. Ano, ginapatawag nila ko igsuon. Ang mga alay sa ko ang amahan, sila Bato, Labonggo, dagan maki sila kuan. Pinatawag na nila ang aking mga kapatid, mga alay sa aking pamilya, sina Bongo. Storyaan daw na to na kadali ng kuan, kaso sa speaker daw. Kung patas talaga sila, bakit hindi natin pag-usapan din itong kaso ng speaker? Dito sa bribery issue na tumanggap ng heavy luggage na, mga kababayan, para impluwensyahan ni Speaker Martin Romualdez ang ruling ng Korte Suprema tungkol sa dispute ng Okada. Tanaw na to sa ikaingon sa mga tao bahin ana. Tingnan natin kung ano masasabi ng mga tao tungkol dito. Kuana, kwarta magyud na, mo gyud ang pinakadakong issue. Yan, yung issue ni Romualdez ngayon, espera, yan talaga ang pinakamalaking issue dahil corruption na ang pinag-uusapan dyan, mga kababayan Kani mga drugs, kanang ila Bato, ila Bonga. Pero eto mga ini-issue sa mga Duterte, sa mga kaalyado, mga drugs, kung ano-ano. Mga drug lord, gipamatay, na sila duha ka mga state witness. Eto mga drug lord sa pinapatay, na may dalawa daw silang witness na kung ano-ano. Puta, mirise yan ang mga drug lord nilang, mga matang yaw. Jutang ginemes, buti nga sa kanila. Yan ang sabi ni Baste. Kani. Buti na namatay yung mga drug lords na yan. Okay, ang issue magyud aning gobyernohan kaning nasod na to. Ang issue kasi ng gobyerno ito etong bansa natin ngayon. Kwarta magyud na. Pera. Pera. Dagaglaog Marami kasing natatakaw sa pera Tungog politika, padato, unya maniobrahon. Tutungtong dyan sa politika, yumaman, at saka mamani-obrahin. Etong ating gobyerno, gamit ang pera. Gamit ang kwarta, ang tibuok gobyerno. Ang buong gobyerno, mamani-obrahin, gamit ang pera din ng gobyerno. Storyaan taning kaso ni Romualdez. Pag-usapan natin itong kaso ni Romualdez, jutang ginemes. Lang, di ba? Para. Naman Tapos na kami. Inatake nyo na kami. Si Romualdez naman. Kung gisulong, kamo na po diabe. Sinugod nyo na nga kami dito sa Davao City. Kayo naman. Storyaan na to na. Pag-usapan natin. Ask kay Mayor Baste, please. Unsa iyang comment na they're planning to impeach BP Sara. At tinanong din si Baste, mga kababayan, ano ang kanyang makakomento dito sa kanilang plano na i-impeach si VP Sara Duterte. Wala ko mahimo. Unsa may mahimo na ko ana? Wala akong magagawa. Anong magagawa ko dyan? Si Luna mangutana unsa ilang basis. Anong basis nila? Itong libro na pod. Yung book na naman. Isang kaibigan. Yan ba ang basis nila? Dili, maguna siya. Politika ni para... ganito kasi yan. Politika yan sabi ni Baste. Kaya magsige tagbalik-balik yan. Dili na ko gusto nga di ko mutubag og diretso kay para maklaro. Paulit-ulit na lang kasi tayo Gusto kong diretsohin na
Sagutin ko na kayo ng diretso para klaro. Nalagi away sa politika ron. Mayroong away sa politika ngayon. Gina-antagonize gud ang among pamilya. Kay, Ina-antagonize nila ang pamilya namin. ang kanang karon nga administrasyon, gusto sila kung dili makabutang sila ilahang nga sunod na presidente og dili man lang nila i-extend ang term sa ni BBM. Ang kasalukuyang administrasyon ngayon, ang purpose po nila ay maglagay sila ng kanilang susunod na presidente na kanila kung hindi man nila ma-extend ang termino ni BBM. So makita nila nga harang among pamilya ani Nakikita kasi nila na harang ang aming pamilya dito sa kanilang ambisyon. Kaya kung igsoon vice president man. Dahil ang aking kapatid ay vice president. So mo na ginabuhat nila ang tanan para daoton. Kaya ginagawa nila ang lahat para sirain. Ana politika gud naman na sa inyong mga barangay. Politika yan eh. Alam niyo yan eh. Kahit pa sa inyong barangay nangyayari yan. Nakaganit na sa inyong mga association diya sa mga homeowners. Pati nga yun sa mga homeowners association yun, nangyayari ito, mga away ng ganito, agawan ng kapangyarihan. Mariana lang gyapon ba pero national level lang yun siya. Parang ganun lang din, pero national level. Ang pinakadagkong tao sa Itong mga malalaking tao sa Eksenas, Pilipinas. sa eksena sa Pilipinas. So, ingana rin na siya. Ganyan lang yan. Politika. Gusto Politics. nila kay kining mga congressman po, mo kiss ass lang sila Etong mga congressman din, himod puwit din sa presidente sa presidente o sa speaker. at sa kay Kung may term tambaluslos. extension, madugay po sila. Di wa sila hago. Oh. Tapos kung sasabihin din ng presidente na term extension, yan din ang gusto nila dahil tatagal din sila sa pwesto. Yan din ang gusto. Ana ra mo gina siya. Ganyan lang talaga yan. Pareharan na sa inyong drama diya sa barangay, pareharan na sa inyong drama diya sa inyong mga gitrabahuan. O pareho lang din yan sa drama sa inyong barangay, sa inyong tinatrabahuan. Di ba may away-away din? Para sa pwesto. Ana yun. It's Yan lang ang sagot dito. part of the sabotage. It's economic sabotage actually. Kaya na ilang ginabuhat nga Yung ginagawa nila ngayon, unnecessary na mga number of policemen. You know, that it causes an alarm. Ma-alarma ang mga tao ba? And of course, ang perception sa tao, gubot yun. ang perception ng mga tao dito sa kanilang pinapadala mga libo-libong pulis mga kababayan is magulo. Peaceful ang Davao ha. Pinadala ng libo-libo. From different provinces mga kababayan up to sa mga pulis doon sa Luzon. Tapos ang sabi nila mga kababayan, tanggalan natin ng pulis si Sara Duterte dahil kulang ng pulis. Pero nagsasayang ng mga kababayan, manpower o mga forces. Pinadala lang doon kay Kibuloy na ang ginawa lang ay nakatunganga. So, meaning to say, they could have addressed the problem ang God na to do it peacefully or ganang without controversy. Correct. Ingana ba? Kung makita ko man na kalaban kita, then I would do that to you. Perception na No. Because remember, Banawa ang Vice President, asa sa karon. Tingnan nyo ang Vice President, nasaan siya ngayon? She's in Congress. Sila with the congressman. Budgeteering. Binibira si VP Sara sa Kongreso ngayon. Okay. So I think all of this is done to paint a bad picture on Davao City and kami mga Duterte. With the notoriety of the Yun lang. Ano masasabi niyo dito mga kababayan sa suggestion ni Baste na bakit hindi imbestigahan ng Kongreso itong kaso ni Romualdez doon sa Delaware, USA na kung saan sumabit ang kanyang pangalan na tumanggap daw di umano siya ng bribery. Si Tamba. Anong masasabi niyo dito? Post your comments below.